Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi muna itutuloy ng Department of Justice ang pagpapatupad ng mas mahigpit na immigration rules para sa mga Pilipinong bibiyahe abroad. Inaanyayahan naman ang mga Pinoy na na-offload ng immigration mula sa kanilang mga flights na ibahagi ang kanilang karanasan sa ikinakasang hearing sa Senado. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Yesterday, I'm thankful to the Secretary for heeding the suspension calls of the Senate. Papasalamat si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Department of Justice matapos pansamantalang suspindihin ng DOJ ang kontrobersyal na mas mahigpit na patakaran para sa mga Pilipinong babiyahe abroad. Ito ay matapos sitahin ng Senado sa isang resolusyon ang naturang alituntunin. It makes no sense na pipigilan mo itong mga first-time travelers. That's basically economic profiling. If there's racial profiling in some countries in the prohibition of travel, in our country it seems like economic profiling. Kung barok ang English mo, baluktot ang pagsalita mo, kagad-agad i-offload ka. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na kinakailangan mo nang linawin ang mga isyong nakapalibot dito bilang tugon sa importansya ng transparency at public consultation. Pero nilinaw na tuloy pa rin ang umiiral na mga batas. Nakahinga naman ng maluwag ang ilang mga biyaherong Pinoy kasunod ng suspensyon. Dagdag pasanin raw kasi ang pagpapatupad nito para sa mga katulad nilang labas-masok sa Pilipinas. Hindi na nila dapat pigpitan yun. Kasi kung dito lang sa atin, dapat parehas naman sila dapat. Kasi mahirap mag-ibang bansa eh. Mas mahihirapan na naman yung pagpasok. Lalo na sa New Zealand, ang hirap pumasok doon. Ang daming hinahanap, ang daming mga requirements. I support the position of Senator Chis Escudero where kung may i-offload man ang Bureau of Immigration, charge to their account. So they'll be more careful who to offload. Alinsunod sa inamyendahang alituntunin na nakatakdasa ng ipatupad sa September 3, ang mga biyaherong may kulang na dokumento ay isa sa ilalim sa isa pang panayam ng Bureau of Immigration upang malaman ang kapasidad nito sa kanyang pananalapi. Pero ayon kay Zubiri, kalabisan na at labag sa batas ang hingan pa ng mga bank statement ang mga biyahero. Nakalagay po sa Article 3, Section 6 ng ating Constitution ang right to travel by every Filipino. Bukod rito, posible pa raw maging daan ang alituntunin sa korupsyon. Yung secondary screening will be in private rooms. Kung pag-usapan nila doon, kasunduan na lang, magkasunduan na lang sila. Kawawa naman natin mga kababayan. Layon ng alituntunin na masagip ang mga potensyal na biktima mula sa human trafficking. Bagay na ayon kay Zubiri ay maaari namang gawin sa ibang paraan. Why don't we target the illegal recruiters? Why don't we target the human traffic syndicates? Yan ang kailangan gawin. Case in point, 32,000 Filipinos were offloaded last year. Only 1.4% were human traffickers. Ikinakasa sa susunod na linggo ang isang hearing sa Senado kasama ang DOJ upang talakayin ang issue. Kasamang inimbitahan rito ang lahat ng mga Pinoy na na-offload dahil sa sobrang higpit na immigration rules nung nakaraang taon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.